Makalipas ang 5 minuto, halos tapos na ang backscroll. Dito, sinabi ni Wang Yuyan. Mr. Jiang, may gaganapin po kaming reception mamayang gabi sa Amangyangyan. Bilang isa sa aming super VIP sa hotel, imbitado po kayo. Malugod namin kayong tinatanggap kung interesado po kayo. Agad namang nagtanong si Jiang Cheng. Para saan ang reception? Sinagot ito ni Wang Yuyan ng may ngiti. Isa ito sa mga platinum client ng hotel ang nag-organisa. Karaniwan lang ito, isang auction para sa mga mamahaling alahas. Tumingin si Jiang Cheng sa kanya at muling nagtanong. May dress code ba? Mabilis naman siyang sinagot ni Wang Yuyan. Internal event lang naman ito, isang casual auction. Walang dress code. Nang marinig ni Jiang Cheng ang sagot, tumanggo na lamang siya at hindi na muling nagtanong. Ilang sandali pa ang lumipas, natapos na rin maligo si Jiang Cheng at nagtungo na sila sa venue, kasama si Wang Yuyan. Pagdating nila roon, lumapit si Wang Yuyan sa isang staff at magalang na sinabi. Si Mr. Jiang po, isa sa mga bisita natin na may hawak ng Courtyard Villa Titanium Card. Agad nang umiti ang lalaki at magalang na bumati. Magandang gabi po, Mr. Jiang, tuloy po kayo. Sa sandaling iyon, nagpaalam na si Wang Yuyan habang masiglang kamakaway. Mr. Jiang, sana'y mag-enjoy po kayo ngayong gabi. Pagpasok ni Jiang Cheng sa auction room, narinig na niya agad ang malakas na tinig ng auctioneer. 5 milyon, una, 5 milyon, pangalawa, 5 milyon, pangatlo, nabenta na. Binabati ko ang mapalad na bidder. Sa narinig, naisip na lang ni Jiang Cheng habang naglalakad. Nagsimula na pala ang auction. Mukhang masigla ang mga tao sa loob. At eksakto namang inanunsyo ng auctioneer ang susunod na item. Ang susunod nating item ay isang Richard Mille RM056, mula sa kilalang collector ng mga relo na si Anne. Bagamat isa itong relatively young brand, sa mahigit isang dekadang pagdevelop nito, naging top tier na ito at maituturing ng ka-level ng Patek Philippe. Dagdag pa ng auctioneer, ito ay isang global limited edition, at 10 lamang ang ginawa sa buong mundo. Ang starting bid ay 15 milyon, at bawat dagdag ay dapat hindi bababa sa 500,000. Itinaas ng auctioneer ang kanyang kamay na may sigasig at malakas na sinabi. Simulan na natin ang pag-a-auction. Napangiti si Jiang Cheng sa kanyang nakita at naisip. 15 milyon lang ang starting. Sa loob lang ng 3 hanggang 5 taon, tiyak na aakyat ang presyo nito sa secondary market ng lampas 25 milyon. Sayang naman kung palalampasan ko ang 10 milyon na tubo. Parang krimen kung hindi ko ito susunggaban. Sabay taas agad ni Jiang Cheng ng kanyang bidding number para lumaban at makuha ang relo. Sumigaw ang auctioneer, mayroon akong alok na 15.5 milyon mula sa bidder 35. May iba pa bang gustong magbid? Hindi nagpatalo si bidder 8, kaya naging 16 milyon na ang bid. Nagpatuloy ang auctioneer sa pagtatanong kung may hahabol pa, habang lumalaban ang mga bidder. 16.5 milyon, bidder 35, 17 milyon, bidder 8, 18 milyon, bidder 35. Dahil sa tensyon ng labanan, nagsimulang magbulungan at magtanungan ang mga tao. May isang nagtanong. Sino ba yang bidder 35? Todo bigay siya. Sabi naman ng isa, nasaan na ba ng bait ang taong yun? 18 milyon para lang sa relo. Pwede ka nang bumili ng 2 Patek Philippe at magpalit ng suot kada araw sa halagang yan. Nagpatuloy ang auctioneer, 18 milyon, isang beses, 2 beses, nabenta na. Sa 18 milyon. Masaya at may siglang binati ng auctioneer ang nanalo. Congratulations to bidder 35. Paglabas ni Jiang Cheng mula sa auction room, biglang lumapit sa kanya ang 2 lalaki, sina Wang Xing, isang Modo-rich kid, at si Qin Fen, ang tinaguriang top-tier Modo-rich kid. Masaya silang bumati at nagpakilala, at agad namang ipinakilala ni Jiang Cheng ang sarili niya. Sabay nun, naisip niya, so ito pala ang number 1 rich kid ng Modo.
Pero, ano naman ang ginagawa niya rito? Mabilis na nagsalita si Chin Fen at sinabing, sa totoo lang, si Bidder Walong ay para sa akin nagbid. Pero naramdaman kong gusto mo talaga ang relo, Jiang Cheng. Eksperto ka ba sa mga mamahaling relo? Ngumiti lang si Jiang Cheng at sinabing, hindi naman ako eksperto, at hindi ko rin masasabi na mahilig ako sa relo. Wala pa nga akong nabibili noon. Ito ang una ko lang, gusto ko lang subukan ang bago. Lumapit si Chin Fen, tinapik ang balikat niya at natatawang sinabi. Grabe yun. Isipin mo, 18 na milyong piso na relo ang una mong binili. Ang yaman. Sa itsura mong yan, dapat matagal na kitang nakikita rito. Bakit parang ngayon lang kita nakita? Ngumiti si Jiang Cheng at sinabing, kahapon lang ako dumating sa Modo. Nandito ako para mag-aral sa universidad. Nagulat at natuwa si Chin Fen, sabay sabing, 18 taong gulang ka lang pala. Mas lalo pang nakakabilib. Noong edad ko yan, wala pa akong tapang na gumawa ng ganyang move. Pagkatapos, umakbay siya kay Jiang Cheng at idinugtong. Jiang Cheng, dapat mag-hangout tayo minsan. Hindi na tumanggi pa si Jiang Cheng at agad na pumayag. Pagkatapos noon, umalis na ang dalawa at sinabi na lang na magkikita sila muli. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang system notification. Binabati kita, host, sa pag-level up. Sa bawat segundo na nabubuhay ang host sa mundong ito, makakatanggap ka ng 1 yuan. Kasunod noon, lumabas ang status window. Pangalan, Jiang Cheng. Edad, 18. Tangkad, 185 cm. Kaakit-akit, 85. Puntos, level, 7. Pondo ng sistema, 367,280 yuan, maaaring bawiin anumang oras. Upgrade EXP, 31.56 milyon, 50 milyon. Sa nakita niya, naisip ni Jiang Cheng. Dahil sa upgrade na to, aabot na sa 2.59 milyon ang kita ko kada araw. Ibig sabihin, lampas 900 milyon na ang annual income ko. Para sa ordinaryong tao, malaki na yun, pero para sa mga plano ko, wala pa yan sa kalingkingan. Pagkatapos, nagtungo na siya sa itaas na palapag. Habang naglalakad, bigla siyang may nakitang pamilyar na tao, si Yu Xiaoxiao. Nang makita siya ni Yu Xiaoxiao, agad niya itong naalala, ito ang babaeng kasama niya kagabi sa kama. Ngumiti si Jiang Cheng ng medyo awkward at naisip. Tama to, binabayaran para makasama ang isang magandang babae. Isa yung gabing sulit. Biglang hinayla siya ni Yu Xiaoxiao sa damit at sinabi, sira ulo ka. Akala ko 18 ka lang at isang mahirap na estudyante kaya naawa ako sayo. Hindi ko akalain na isa ka palang mayamang bata. Ngumiti si Jiang Cheng, inakbayan siya gamit ang isang kamay, at malandi pang sinabi. Isa lang akong estudyante, at gusto kong alagaan mo ulit ako. Ano, game ka? Tapos na halos ang auction at may nabook na akong courtyard villa dito. Sama ka. Hindi na nagpakipot pa si Yu Xiaoxiao, inilabas ang dila, namula ang pisngi, at mapang-akit na sinabing. Fine by me. Medyo marami na rin akong nainom. Pero dapat mas magpursige ka kaysa kahapon. Pero biglang sumabat ang isang malakas na boses. Yu Xiaoxiao, tumigil ka riyan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Dumating ang lalaki, ang dating fiancé ni Yu Xiaoxiao. Sa inis na tono, sagot ni Yu Xiaoxiao. Zhang Yu, bakit ka na naman nandito? Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Pero agad hinawakan ni Zhang Yu ang kamay niya at mariing sinabi. Huwag mong kalimutan, engaged tayo. Mariing tumugon si Yu Xiaoxiao. Wala ka bang hiya? Nakikipaglandian ka sa best friend ko tapos gusto mo pa akong pakasalan. Sira ka ba? Ngumisi si Zhang Yu ng mayabang. Walang kinalaman yan. May engagement party na tayo, kaya pakakasalan mo ako, at tapos na ang usapan. Humarap sa kanya si Yu Xiaoxiao ng seryoso, nakapamiwang at mariing sinabi. Kadiri ka, hindi mo naman ako gusto. Ginagamit mo lang ako para matakpan ang kalokohan mo sa mga boy toy at girl toy mo, tama?
Biglang lumabas muli ang system at nag-abiso kay Jiang Cheng. Host, dalawa ang iyong pagpipilian. Isa, umalis ka. Makakatanggap ka ng isang Teenage Mutant Ninja Turtles cosplay outfit at 250 yuan. Dalawa, lumapit at makakakuha ka ng free X enhancement sa physical attributes at isang bad luck card. Naiinis na naisip ni Jiang Cheng. System, niluluko mo lang ba ako? Mukha ba akong lalaking papayag na maging kawawa? Kaya agad siyang nagtanong. System, isa lang ang tanong ko, itong 3 times enhancement ba na to, kasama ba, yun? Ipinakita ng system, kasama ang strength, speed, constitution, vision, hearing, recovery, at durability. Lahat ng physical attributes ng katawan, walang exception. Napangiti si Jiang Cheng. Okay, napagdesisyonan na. Wala nang pag-iisip pa. Agad siyang sumugod kay Zhang Yu at binigyan ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Ikinagulat ni Yu Xiaoxiao at ikinapula ng kanyang mukha sa paghanga. Hindi pa doon natapos, sinuntok pa niya ulit sa kabilang pisngi hanggang matamba ito. Lumapit si Yu Xiaoxiao, namumula ang mukha at lalo pang na-inlove sa kanya. Sinabi ni Jiang Cheng kay Zhang Yu, ang pinakakinamumuhian ko sa mundong ito ay ang mga malalambot na tulad mo. Kayo ang sumisira sa moralidad ng bansa. Habang nakahandusay si Zhang Yu sa sahig, sinipa pa siya ni Jiang Cheng ng paulit-ulit. Sa likod, hindi mapigilan ni Yu Xiaoxiao na humanga, at tumaas pa ng 10 ang kanyang friendliness kay Jiang Cheng. Dahil sa sakit at hiya, napaiyak na lang si Zhang Yu habang sumisigaw. Security, nasaan ang security? Tulungan niyo ako, sinaktan niya ako, tulong. Agad na dumating ang mga gwardya sa lugar at mabilis nilang tinulungan si Zhang Yu na tumayo mula sa pagkakabagsak sa sahig. Habang inaalalayan siya ng 2 gwardya, mahinahong sinabi ng isa, "Gentleman, maliit na bagay lang ito. Ayusin na lang natin ng mahinahon. Wala nang kailangang gulo. Ayaw nating masira ang kapayapaan dito." Pero galit na sumigaw si Zhang Yu. "Anong pag-uusapan pa? Sinuntok niya ako. Bulag ba kayo? Hulihin niyo siya. Tawagan niyo ang pulis." Sabay hawak ni Zhang Yu sa damit ng gwardya, muli siyang sumigaw. "Kinakawawa niyo ako. Maghintay lang kayo. Tatawag ako mismo ng pulis. At ikaw, ireklamo kita. Magpaalam ka na sa trabaho mo." Sa narinig, kinabahan at pinagpawisan ang gwardya. Sa isip niya, lahat ng narito sa internal auction na to ay mayaman o makapangyarihan. Hindi ko kayang mabaon sa gulo laban sa kanila. Sana huwag na lang palalin ang sitwasyon. Lumapit si Yu Xiaoxiao kay Jiang Cheng at nag-aalalang sinabi. Huwag kang mag-alala. Kapag tumawag siya ng pulis, sasabihin ko na hinaras niya ako at pinrotektahan mo lang ako. Sa narinig, napangiti si Jiang Cheng at naisip. Hindi ko inakalang ipagtatanggol niya ako ng ganito. Lumayo na ang mga gwardya kay Zhang Yu. Ngunit patuloy itong nagngingit-ngit. Ang laki-laki ng hotel na ito, tapos puno ng security camera. Kukunin ko ang footage na yun. Lahat ng sumama sa akin ngayon, tapos na kayo. Pero sa mismong sandaling iyon, isang malakas na sigaw ng paghingi ng tulong ang umalangaw-ngaw. Sa hindi kalayuan, may isang lalaking nagwawala. May hawak na kutsilyo at bitbit ang bangkay ng taong kakasaksak lang niya. Galit na galit itong sumigaw habang nagsisitakbuhan ang mga tao. That tramp from my family is in here fooling around with someone. Paulit-ulit kayong nagsasabing client confidentiality, kaya hindi niyo ako pinapapasok. Habang patuloy ang kanyang galit, ibinagsak niya ang bangkay at nagbanta. Isa lang ang gusto ko. Ilabas niyo sa akin ang 2 yun, o papatayin ko kayong lahat dito. Dahil sa nangyayari, nanginginig sa takot si Zhang Yu dahil nakatingin sa kanya ang killer. Nagmamakaawa siya. Maawa po kayo, sir. Pakisuyong patawarin niyo po ako. Pero sa isip niya, hindi uubra ang pakiusap. Ang tanging tsansa ko ay tulungan siya. Kaya agad siyang humarap sa mga gwardya at sumigaw. Anong tinatayo-tayo niyo riyan? Hanapin niyo sila. Hanapin niyo ang mga taong hinahanap niya.
Sa sandaling iyon, tumingin si Jiang Cheng sa kanyang system. Lumabas sa system window. May isang di inaasahang espesyal na pangyayari. Muli na namang nahaharap ang host sa isang pagpipilian. Opsyon 1, tumakas kasama si Yu Xiaoxiao agad. Gantimpala, 300 yuan na cash. Opsyon 2, itama ang mali at pigilan ang krimen. Gantimpala, +5 attractiveness at ang divine milk squeezing technique. Sabi pa ng system, ang skill mula sa opsyon 2 ay isang espesyal na massage technique para sa female breast enhancement, isang makapangyarihang paraan upang dalhin ang kahit anong relasyon sa mas mataas na antas. Napakamot sa ulo si Jiang Cheng at naisip, pigilan ang krimen. Ibig sabihin, kailangan kong iligtas ang walang kwentang si Zhang Yu, ayoko talagang gawin yun. Pero napangiti rin siya. Pero para sa kaligtasan ng lahat dito, at higit sa lahat, para sa divine milk squeezing technique, kailangan ko itong gawin. Bago niya pinili sa system ang opsyon, bulong muna niya sa sarili. Pero bago yun, itong bagong binigay ng system sa akin, siguradong makakatulong. Agad niya itong pinindot, at binalot siya ng asul na enerhiya na pumulupot sa kanyang buong katawan. Pagkatapos gamitin ang Enhancement Multiplier card, dama niya agad ang bugzo ng napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang sumugod sa lalaking may kutsilyo at nagwawala, at binigyan ito ng isang napakalakas na suntok. Dahil sa bilis niya, hindi nakaiwas ang lalaki. Tumama ang kamao ni Jiang Cheng diretso sa kanyang mukha, at malakas siyang tumilapon hanggang sa dam-aikit sa pader. Nagulat ang lahat, at si Yu Xiaoxiao ay hindi mapigil ang humanga. Hindi lang siya mayaman, isang halimaw siya. Habang si Zhang Yu naman ay napapamura sa nasaksihan, hindi makapaniwala. Grabe, ganito pala siya kalakas. At ginugulo-gulo ko pa siya kanina.